Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ng Article 1193. Dito sa article na to, dinidiscuss ang ibig sabihin ng period. Ano nga bang pinagkaiba nito sa condition at anong mga iba't ibang kinds ng period na meron tayo? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1193. Obligations for whose fulfillment a day certain has been fixed shall be demandable only when the day comes. Obligations with the resolutory period take effect at once, but terminate upon the arrival of the day certain. A day certain is understood to be that which must necessarily come, although it may not be known when. If the uncertainty consists in whether the day will come or not, the obligation is conditional, and it shall be regulated by the rules of the preceding section. Ayan. So dito sa article na to, dinidiscuss ang ibig sabihin ng obligation with a period. Obligation with a period. So dun sa mga naunang articles, lahat yon ang pinag-usapan natin ay tungkol sa pure and conditional obligations. Ngayon naman, ang ating i-discuss mula sa section na to, section 2, starting article 1193, is tungkol sa obligations with a period. So start na tayo ng section 2. Okay? Ito namang obligation with a period ay nakadepende yung demandability tsaka or kaya naman yung extinguishment depends on expiration of, depends or subject to, yan, subject to or depends on expiration of term or period. So pag dumating yung araw na yon or yung sandaling yon na certain na mangyayari, okay, na mangyayari talaga, hindi siya by chance or wala siyang probability na mangyari, talagang 100% mangyayari yan. So that's a term or period. Pag dumating yung oras na yon, yung araw na yon, pwedeng maging demandable yung obligation or pwedeng ma-extinguish yung obligation. So ibig sabihin, ang period ay meron ding dalawang klase, suspensive or resolutory. So suspensive period is what we call XD and yung resolutory period is Indian. Okay? So pag nangyari yung period, magiging demandable yung obligation, that is suspensive. So suspended muna yung effectivity ng obligation hanggat dumating yung araw na yon. Kaya suspensive period, demandability. Kapag naman yung obligation in-extinguish dahil dumating na yung araw na yon, resolutory period yon, so that is extinguishment. So para ding parehas yung concept niya ng condition, pag nangyari yung condition, suspensive yun, tapos naging demandable, so suspensive condition yun. Kapag nangyari yung condition, na-extinguish yung obligation, di resolutory yun. So ganun din yung concept dito sa suspensive period tsaka resolutory period. Ang pinagkaiba lang kasi ni period tsaka ni condition, si condition kasi ay it refers to uncertainty. Uncertain. While period is certain. Mangyayari at mangyayari talaga yan. Pwede kasing hindi siya oras, pwedeng pangyayari na mangyayari talaga. Halimbawa, bibigyan kita ng pera kapag namatay siya or kapag namatay itong taong to. So, yung kamatayan or yung death of a person is bound to happen kasi mamamatay naman na lahat ng tao. So, period yun kahit hindi mo alam kung kailan. Okay? Hindi mo lang alam kung kailan mangyayari, pero day certain yun. That is day certain. Kaya nakalagay dito, a day certain is understood to be that which must necessarily come. Okay? Although it may not be known when. Hindi mo alam kung kailan, pero mangyayari talaga yan, that is considered to be a period. Okay? Eh di lalo na yung naglagay ka ng date, January 1, 2026. So that's day certain. Ano pa? Eh sir, paano pag halimbawa, pag nagkaasawa ako? O, condition yun. Kasi hindi naman bound to happen na magkaasawa lahat ng tao.
Okay? So yung dapat mangyari talaga at mangyayari, di, ano yan? Period yan. Eh sir, yung pagiging CPA ko, period yan. Ayan, magandang pakinggan yan. Kasi bound to happen yan. So that's a good motivation. Sir, ang aking pagiging CPA ay hindi kondisyon. Period po yan. O di good. Tinaga mo na sa bato na magiging CPA ka, hindi mo lang alam kung kailan. So that's a day certain. Okay? Pero kondisyon pa rin yun. Kondisyon yun. Okay? So ngayon, ano yung requisites para masabing ang period ay valid? So ang requisites natin, certain siya and future. Yan. Certain and future. That this is the requisites. Yan. Para masabi mong valid ang isang period, kailangan future yan. Hindi pwedeng yung tapos na. Okay? Kasi nga, ano na siya eh, parang demandable na yan at once kasi tapos na nangyari na. So may obligation na. Halimbawa, bibigyan kita ng 1,000 kapag namatay si Jose Rizal. Ay patay na si Jose Rizal eh. So demandable na siya. So pwede mo na siyang i-demand anytime. Hindi siya obligation with the period, naging pure obligation na siya. Kasi wala na yung period, tapos na, nangyari na. So pure obligation na ngayon siya. Okay? So again, itong example natin ng suspensive period is halimbawa, bibigyan kita ng 1,000 sa New Year. So January 1, 2026. So suspensive, wala pa akong obligation doon. Ngayon, pag nangyari yung January 1, bound to happen yung January 1, 2026, magkakaroon ako ng obligation. So suspensive period yun. Resolutory, bigyan kita ng 1,000 sa katapusan, simula ngayon, bawat katapusan hanggang mangyari yung January 1, 2026. So may obligation na, pero mawawala na yung obligation ko pag sumapit na yung araw ng itinakda. Okay? So, January 1, 2026. So, that is resolutory period. Ano pang pinagkaiba ng condition at period? Okay? So, bukod sa uncertain ng condition, tapos certain ng period, si condition may retroactive effect. Retroactive effects. Meron siyang retroactive effect. Halimbawa, ibibigay ko yung lupa ko pag nakapasa ka sa board exam. So, ngayong araw ko sinabi na may intention akong ibigay pag nakapasa siya. So, halimbawa, 1 year from now, nakapasa yung kausap ko, babalikan namin yung araw ng ngayon, tapos as if parang naging may-ari ako ng lupa ay ngayon. Hindi kung kailan ako nakapasa or kailan siya nakapasa ng board exam, kundi kung kailan ko binigay yung intention kong magbigay ng lupa, which is today. Okay? So, may retroactive effect ang condition. Si period, wala. Okay? So, no retroactive effect. No retroactivity. So ito may retroactivity. Unless agreement. May agreement. Yan. Halimbawa, ibibigay ko yung lupa ko kapag namatay na ako. Okay? So, yung period na kung kailan ako namatay, tsaka pa lang magiging siya ang may-ari ng lupa ko. Dahil wala namang retroactive effect ang obligation with the period. Unless na pagkasunduan. Okay? Unlike condition, merong retroactive effect. Okay? Tapos, pagdating sa will of the debtor, kapag yung condition naiwan sa kagustuhan ng debtor para mangyari, void yung obligation. Okay? Number three, if left upon the will of the debtor, di ba suspensive? Tapos sabi ni debtor kapag ginawa niya, halimbawa ay ako, bibigyan ko ng 1,000 si creditor kapag pumunta ako ng Baguio City. Di, syempre, hindi ko gagawin yun para hindi makapagbayad ng 1,000. So, if left upon the will of the debtor, obligation is void, okay? Pero, itong isa, kapag yung period is depending on the will of the debtor, okay? If left upon the will of the debtor,
debtor, court will fix the period. Yan. Dito pumapasok yung Article 1182. Diba? Sabi natin sa 1182, when my means permit me to do so. Babayaran kita pag kaya ko na. Babayaran kita pag may pera na ako. Babayaran kita ng paunti-unti. Hindi mo alam kung kailan yon, pero yun ay mangyayari talaga kasi magkakaroon at magkakaroon ka ng pera. Otherwise, hindi ka mabubuhay. So dahil hindi mo alam kung kailan siya, hindi siya known when it will necessarily come, although day certain yan, the court will fix the period and the obligation is valid pa din. Hindi void ng obligation kapag ang period if is left upon the will of the debtor. Si court ang mag-fix ng period natin. Okay? Ayan. Tapos kapag yung period is hindi posible, edi void pa din yan. Katulad ng condition. Yung mga impossible conditions natin, kagaya ng bibigyan kita 1,000 pag nilangoy mo yung Pacific Ocean or kapag lumipad ka, hindi yun pwede. Void ng obligation natin doon. Ganon din naman ang period. Halimbawa, babayaran kita sa January 32. O, di void yun kasi hindi naman mangyayari yun. Wala naman kasing January 32. So, hindi posible yung pangyayaring yun. Halimbawa is, bibigyan kita ng 1,000 pag namatay ka at nabuhay ka na sa ikatlong araw, hindi naman pwede yun. So, hindi ka si Jesus. So, ano siya? Impossible yon. So, the period is impossible to happen. Therefore, void pa din ang obligation. So, same treatment. Kapag imposible yung period, void ng obligation natin. Okay? So, bukod sa suspensive period and resolutory period, ito yung kinds of period according to effect. Meron pa tayong isa pang kind ng period according to source. Okay? So, according to source. Meron tayong tinatawag na legal period. Ito yung fixed by the law. Ito yung mga nakikita natin sa batas na kailangan magbayad ka ng ganito. Halimbawa is yung mga taxes natin, kailangan mong magbayad ng 15th ng April kapag income tax, halimbawa. So, kailangan doon ka magbayad. So, yung batas na nagsasabi kung kailan ka magbabayad. So, legal period yon. Voluntary period, ito yung stipulated by the parties. So, parties ang nagkakasundo kung kailan yung period mangyayari. And judicial period, ito na yung sa 1182, court ang nag-fix ng period kung kailan dapat ma-fulfill ang isang obligation. So other term for voluntary is also conventional. Conventional. Yan. So yun, ito yung 1193 tungkol again siya sa obligation with the period na kung saan this is a day certain, this is bound to happen, this is future and certain, to be considered as period, yun yung requisite niya. And wala siyang retroactivity effect, unlike condition na babalikan mo yung araw kung kailan kayo nag-usap, na parang dun yung araw na ikaw may-ari nung pinangako niya. So, hindi siya ganun sa period unless na pagkasunduan. Okay? And then, kapag yung period is naiwan sa will ni debtor, unlike condition, kung saan void ng obligation, si period, valid yung obligation, si court nga lang ang mag-fix ng period natin. Okay? And we have also two kinds of period according to its effect. Suspensive period, which will make the obligation demandable if it comes, yung period. And resolutory period, it will extinguish the obligation if that day comes. According to source naman, we have legal, voluntary, and judicial. So I hope meron akong bagong na-impart sa inyong learning na magagamit ninyo sa inyong mga klase. And ulitin mo lang ang lecture natin pag medyo meron kang hindi naintindihan. I'm sure makukuha mo din yan. So yun, lagi kong sinasabi sa inyo, mag-ingat kayo palagi, mag-aral mabuti, at lagi tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!